Mga kababayan, mukhang budol si Kaufman. May mali kay Kaufman. Alam niyo, parang ang galing niya eh. Kasi, di ba, ano yan eh, I think he is British and Israeli. So maybe he is one of those Jewish na mayayaman. Kasi yan ang profession ng mga Jewish eh, di ba? Mga lawyers, mga doctors. So, akala ko ang galing-galing nito. Pero parang budol. And then nahahalata na ni Miss Marlica. Nga pala mga kababayan ha, alam niyo bang nagbabangayan? Sandali patang ko lang yung ating graphics, ang ating presentation rather. Bear with me. Nagbabangayan yung mga akla sa dahig. Nga lang at salitang Bisaya, baka hindi nyo naririnig. Si Chipmunk, may kabangayan na si Hearty, yung isang bading na mahaba yung hair. Shout out sa mga galit dyan na bading. Galit na bading. Shout out sa mga homophobic dyan at galit sa bading. Diyos ko, alam nyo, para kayong you're living under the rock. Kasi may mga, di ba, may mga, nakikita kasi ako mga vloggers na homophobic. Like ginagawa nilang biro ang pang-aasar sa mga bading. Or minamaliit nila ang mga, may nakikita kayong ganyang mga vloggers. Alam nyo, sana makarating sa kanila, no? It goes to show na outdated na kayo. Or maybe, I don't know, maybe homophobic lang talaga. Or maybe hindi kayo lumaki sa kabihasnan. Or maybe kulang kayo sa edukasyon. Kasi yung isa dyan na homophobic, or itong parang, kung ako nga mga kababayan, nakakalimutan ko na member pala ako ng LGBT. Kasi I was surrounded by people na tanggap nila ang pagiging transgender ko, mga tatkuya. And then, hindi na ako nako-conscious. Hindi na ako nakakaramdam na, I'm lesser than them because I belong to the third gender, ganyan-ganyan. And then, here comes another vlogger na nagbibiro about kabaklaan at nangaasar. Minamaliit, confused daw kami sa aming, hindi raw kami dapat pagkatiwalaan kasi ultimo pagkatao namin, hindi namin alam kung saan kami. Alam namin! Hindi kami confused kung lalaki kami or babae. Okay? Alam namin kung ano ang gender namin nung pinanganak, pero alam din namin kung ano ang gusto namin sa buhay. Alam namin kung kanino kami attracted, kung sa babae ba or sa lalaki. That's why, di ba? Anyway, mapapalayo tayo. Again, going back, ano lang ako, naaawa lang din ako sa ibang mga Becky na katulad niyan, nagla-live sila sa Dahig, di ba? Mga Becky yung nandun yung iba nga nagre-renahan. And then ito yung mga kaibigan nila, mga homophobic. May kilala ba kayong vlogger na sikat na millions ang follower pero ruming-rumi sa akla? Epokrito. Ano kaya i-blind item? Kung i-blind item kaya kita. Iba-blind item ko sa Princess Maui to. Mag-like and subscribe kayo ha. Hanapin yung Princess Maui, iba-blind item ko yan siya. Okay, kung kilala nyo yan. Anyway, so may nagbabangayan ng mga akla doon kasi may nagre-reyna-reynahan. May naghahari-harian doon. Ang pangit talaga mga kababayan. Kasi nagbabangayan, nag-live yung mga akla kanina, no? Kahapon. Nag-live sila, nagbabangayan sila. Ang sabi pa nga nung isa, pinagtatakpan ko hanggat maaari yung mga hindi dapat malaman ng tao ng mga issue natin dito. Nag-mute, ganyan-ganyan. Tapos, bakit kami number ni Kaufman? Yun yung niraise ng isang kabaro ko doon. Kung bakit itong naghahari-harian na akla sa Dahig, na tinatawag nilang Chipmunk, ay may number ni Kaufman. Mga kababayan, si Maris Umalingan na nanghihingi ng number ni Kaufman, hindi nabigyan. Sino itong vlogger na ito at nabigyan ng number ni Kaufman? Ay number 1 ding sinungaling. Malalibag rin ang galing sa pagsisinungaling. Promise. Anyway, ito nga in-interview niya si Kaufman, kaya sila nagbangayan ng akla doon na mahaba ang buhok, si Hearty ang pangalan, kaya sila nagbangayan kasi hindi makapagtanong yung Hearty. Kung hindi pa magtaas ng boses, hindi pa tatahimik yung Chipmunk. Si Chipmunk kasi may hawak na kodigo, nag-prepare kuno siya, 'di ba? May hawak yung kodigo, tanong ng tanong, dire-diretso, walang preno, kaya hindi makasingit ang ibang gustong magtanong kay Kaufman. Yung itatanong lang ng isang Becky na nagla-live din doon sa Dahig ay kung ikaw ba ay tao ng mga Marcos. Kasi nga si Kaufman allegedly ay isa sa mga lawyers ni Imelda noon. Ay kung
kung ang lawyer na yan ay associated sa mga Marcos, at Marcos ang nagpakulong kay PRRD, ano ang aasahan natin mga kababayan? Right? May something. And si Miss Marlica, eto gigil na gigil. Kasi yun nga, no? Parang yung interview ni Kaufman few days ago with that chipmunk ay parang scripted nga. Well, nakaready yung questions. For sure, alam din ni Kaufman ang itatanong sa kanya. And then kung paano niya gagawa ng paraan na makalaya si PRRD at nuknukan ng bagal ang isang ito. Anyway, pinaliwanag ko na kung bakit mabagal yung Kaufman na yan. Eh kasi nga, Westerner, di ba? Panahon pa ng bakasyon ngayon, kaya hindi yan magsisipag, di ba? Ang oras ng katawan niya, ng ganitong summer seasons ay kaya gusto sigurong pumunta ng Maynila. Gustong mag-travel habang hindi pa taglamig. Okay, Makati rin ang paa. O, pakinggan niyo po ito. Anyway, sabi ni Miss Marlica dito, bago natin pakinggan tong Kaufman na to. Ayan, sabi ni Miss Marlica, nagkakalat na si Kaufman. Nahahalata na ang sabwatang Team Alpotera. Inaakusahan ni Marlica na si Chipmunk, yung akla na maputi sa dahig, ay tao or sip-sip or 'di ba? Kabilang sa team na sumusuporta kay Alpot. Anong sabi ni Miss Marlica about Alpot? Pinagkakalat ni Alpot itong babaeng akala nyo ay nurse, 'di ba? Pero protocol officer pala, yung maputi na matambok ang noo, na hindi ko talaga sukat akalain kung hindi pa ni Miss Marlica siniwalat yan. Wala, hindi natin pagdududahan, 'di ba? Na may kakaiba palang galawan. Ang pinagkakalat daw ni Alpot sa The Hague, at siguro ito yun sa mga pinakikitaan din yun ng malalaswang picture ni PRRD, ay sa kanya uuwi si Tatay Digong oras na lumabas ng ICC. So, ibig sabihin, hindi uuwi kay Ma'am Hanilet? Nung kinidnap si PRRD, sino ang kasama? Si Ma'am Hanilet at si Kitty. Ibig sabihin, magkasamang pumunta ng Hong Kong, magkasamang umuwi ng Pilipinas, buo ang pamilya. Tapos itong Alpot, porque may hawak-hawak na mga private photos ni PRRD, according to Miss Marlica, ito ang proof ika, na girlfriend ako ang latest apple of the eye ni Digong. Eto, kasama ko sa pagtulog, may selfie kami, naghahalikan kami, hubad baro, kita nyo, napipicturean ko siya habang nagbabanyo, tingnan nyo ang kanyang, ang kanyang sandata, may tattoo. Hindi ko mapipicturean yan kung hindi ako ang latest girlfriend. At paglabas niya dito sa akin yan uuwi. Kaya nagsipagsipsipan sa kanya ang mga kapwa rin niya Alpot. Alright? So, ayan, nahahalata na raw ni Miss Marlica ang sabwatang, hindi lang niya, siguro ng ibang tao, ang sabwatang Team Alpotera, Mangga at Vangag. Again, magkadugo, magkapatid, hindi magkaaway. Baka drama lang yan Baka nga yung sigalot ni Mangga at ng best friend niya si Tambaloslos, drama lang din. Again, mga ate at kuya, huwag niyong kakalimutan ito. At dito kayo magdududa sa mga double agents na makamangga. Yung tinatawag nilang Iminatics. Itong mga vloggers na, kunwari, Duterte supporters, pero sambang-samba kay Mangga. At ipinromote siya ng malala at ikinampanya noong nakaraang eleksyon. Marami yan silang mga makamangga, di ba? Even yung anti-Marcos na si Kifi, anti-Marcos na si Kifi! Gigil na gigil yan dati kay Mangga. Ngayon, what? Tamba na rin, gila na rin sa pukelya ni Mangga. Okay? Yan ang red flag, mga ate at kuya. Ang pinakamatalino, at least ang pinakatuso, sa magkakapatid ay si Mangga. Yung survival ng kanilang family nakasalalay kay Mangga, hindi kay babaeng ahas. After all, hindi nila kadugo si babaeng ahas. At hindi naman totoong nagmamahalan pa rin si babaeng ahas at si dumudugo ang gams. Okay? Hindi, drama na lang yan. Muntik-muntikan ng araw yan magkahiwalay. I think according kay Sas, if not Sas, si Taning, or kay Pebbles. Kasi magkakaibigan yung tatlo, di ba? And then nakwento yata ni Pebbles, or kinuwento ni Pebbles, na ikinuwento sa kanya ni Taning,
na maghihiwalay na dapat yan, ibinili na nga lang ni Taning ng bulaklak si Butod at inilagay sa kama. Tapos ang akala ni Butod, galing kay Ngiwi yung bulaklak, madali raw pakiligin si Butod. Oh, sumuti ka na raw yan maghiwalay panahon ng pandemic. Actually, may isa tayong source na nag-checka sa atin na si Butod ay tumira sa Thailand ng halos 1 year. At ang tinitirhan ni Butod sa Thailand ay hindi sosyal na tirahan. Malamang mumurahing apartment or hotel. Kasi nga, wala na silang pera. Hindi naman nagtatrabaho si Ngiwi. Na-depress pa nung natalo ni BFF Lenlen Lugaw ko noong 2016. O na-depress, nagsampa ng milyon-milyon ng ginastos, di ba? Nagsampa ng nagpa-recount sa Supreme Court, hindi pa rin naging pabor sa kanya ang resulta ng recount. Natapos ng BFF Lugaw ko ang kanyang term as Vice President ni Tatay Digong. Kasi nga ayaw ni Tatay Digong na ang magiging vice niya kung sakasakaling manalo sa recount si Ngiwi ay Nyodik. Mas gugustahin pa niya ang maingay na pinklawan na si Lugaw kesa sa Nyodik. Right? Oh. So, again, nung tumira daw ng Thailand yang si Butod for almost a year, hindi raw maganda ang tirahan niyan. So, wala silang salapi dahil hindi naman nagtatrabaho si Ngiwi, nagka-depress, nag-pandemic pa. 'Di ba? Munti ka na raw magkahiwalay yan. Kaya yung pagsasama nila ngayon, etchos palaka yan. Drama. Okay? So, ito sinabi daw ni Kaufman or ni Conman, ibig sabihin, con artist. So, manloloko daw si Kaufman, sabi ni Miss Marlica. Malinaw ang sinabi ni Conman na 100% mapapalaya si Tatay Digong kapag nag-sit-down meetings sila ng Marcos Vangag Jr. Gaano ka-powerful si Kaufman? Pakinggan natin Tingnan nyo, para siyang lutang, para siyang sabaw, para siyang hindi abogado magsalita, mga ate at kuya. Para siyang bolero. Pakinggan nyo. Attorney, on a scale of 1 to 10, how confident are you that the Philippines still has a viable path to bring former President Duterte back home? What factors support that level of confidence? From 1 to 10? Yes. I would say 100 if President Marcos would invite me to Manila. I'd sit down with him and I'd explain to him that nothing will happen if he allows my client to go back to Davao. He's an old man. Let him live out his life in peace, quietly, and don't interfere with him. Attorney, on a scale of 1 to... Makakalaya daw si Tatay Digong kapag inimbitahan siya ni Ngiwi sa Pilipinas at mag-usap sila. Ipapaliwanag raw niya na wala namang masamang mangyayari kung pauuwi niya si Tatay Digong, matanda na raw. 'Di ba? At hindi naman makikialam si Tatay Digong sa pagpapatakbo niya sa Pilipinas to that effect. So, ibig sabihin, hindi makakauwi si Tatay Digong kung hindi siya iimbitahan ni Ngiwi. You know what? Parang itong diskarte mo, Kaufman. Mapapauwi mo si Tatay Digong kung makakapunta ka muna ng Maynila. Ang pakikiusap mo, kung ikaw man ang makikiusap, gaano ka ka-powerful, gaano ka ka-persuasive, okay? Gaano ka gagaling mangumbinsi para makumbinsi mo yung Ngiwi na yun, na pauwiin si Tatay Digong. Ay kahit nga ngumalngal si Ngiwi at magsalita pa, di ba, magpa-press con, ICC, or maybe tumawag sa ICC, I want PRRD to be sent back home. He's old already after maybe nag-uusap sila ni Kaufman. You think makikinig ang ICC kay Ngiwi sa presidenteng lampa? Sa presidenteng walang bones, walang backbone? Makikinig ang ICC? Trophy na nila si Tatay Digong, hindi na nila pakakawalan yan. 'Di ba? Inutil at walang kwenta ng ICC dahil wala naman silang hawak-hawak. Hawak nila ngayon si Tatay Digong. Yan yung panindak nila Kumbaga, legit pa kami, valid pa kami, or what, 'di ba? May power kami kasi hawak namin ang isang presidente ng Pilipinas. O at least dating presidente. Ang tinitingalang presidente ng Pilipinas, hawak namin. Kaya matakot kayo sa amin. Hindi nila pakakawalan niya kahit tumawag si Ngiwi, kahit magluhod pa at pumunta at magpagulong-gulong dyan sa
labas ng ICC, hindi nila isa-surrender si Tatay Digong or isosoli. Oh, kung may ibang magpa-persuade kay Ngiwi, maybe yan si Mangga. Pumunta siya sa labas ng Malacanang kung talagang hindi niya matawagan o hindi niya ma-message dahil hinaharang ni Ahas. Pumunta siya sa labas ng Malacanang, magdala siya ng placard, mga lampag siya, isama niya yung lahat ng mga Iminatics niya, mga double agents, kung sino-sino pa, lahat ng bumoto sa kanya, isama niya, mag-rally sila sa labas ng Malacanang. Ewan ko na lang kung hindi lumabas si Ngiwi para kausapin ang kanyang ate. Tama? And then pakiusapan ni Mangga pa, usap na kapatid. Huwag na nating, 'di ba, intayin na magalit ng gusto ang buong Pilipinas sa atin. Iuwi na natin si PR. Kung talagang maka-Duterte si Mangga, gagawin niya 'yan. Ay talaga bagang maka-Duterte. At kahit lumuhod pa si Mangga, kahit pa nga si VP Sara ang lumuhod kay Ngiwi, you think kaya ni Ngiwing pauwiin si Tatay Digong? Paki-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.